kababayan, Agent Morales baka gurgurin. Okay, paano ba? Ano ba nangyari? For sure napanood ninyo. Senator Bato, unang-una nilamon ka ng buo ni Jinggoy Estrada. Siya isang bully, convicted na isang pamilyang plunderer. Napatunayan sa buong mundo na ang pamilyang ito ay plunderer. Lumamon sa Kabanang Bayan, binababoy ang bawat Pilipino o binaboy. Ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. Nilamon ka niyan ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Nakikita ng taong bayan. Nakatutok si Jinggoy. Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit na PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung nakaraan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon, kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga, Senator Bato, kinondena o kinross exam yung pangbubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan niyang jutang jininang yan dahil yan ay tao ni Lisang manggugurgur. Manggugurgur ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan, at lahat kayo sa Senado mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino. Yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang kredibilidad ni Morales, pero hindi siya nagwagi dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontempt mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontempt dahil sa kanyang statement na yung CCTV na gugurgurin o planong paggurgur o pag-bribe, pag-areglo kay Morales, ang may utos ay si Lisa Araneta Marcos. At kasabwat si Kumar na nag-acting pa doon na nasa ospital. Senator Bato, hindi ka bato ngayong araw na ito. So babalik na naman ba tayo sa bulak o marshmallow? Nilamon ka ng buo ng isang bully na si Jinggoy na convicted. Naririnig at nakikita kayo ng taong bayan. Hindi kayo makakatakas lahat. At ngayon, Senator Jinggoy, kinontempt niyo si Morales. Siguraduhin mo lang na hindi siya lalasunin dyan sa loob. Sa utos ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ang issue nyo, PIDEA leaks, na si Marcos Jr. ay suminghot ng white powdery substance. Pero yang si Jinggoy na bully, na ayon, napalangga, tinarantado nyo ang taong bayan. Sayang ang pinapalamon sa inyo ng taong bayan. Lumabas ang mga sungay nyong lahat. Wala kayong kwenta, kaya dapat mawala na yung Senado na yan. Dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil sayang ang pera ng taong bayan sa mga katulad ninyong ubod ng sama. Matinalbugan nyo si Satanas. Lalo ka na, Jinggoy. At ikaw, Senator Bato, nagpalamon ka ng buo. Labas mo muna.
Just doon sa labas mo na. Please. Please, ilabas mo. Mga kababayan. Sabi lang kwarto muna kayo. Okay. Nakakagigil. Ngayon, mga palangga. Nakakagalit. Sana, mga kababayan, yung malapit dyan sa Senado, please, suportahan natin si Agent Morales. Sana mag-vigil kayo. Ipakita nyo, bahain nyo ang support sa kanya. Nakakatakot po ngayon ang sitwasyon ni JM o ni Jonathan Morales dahil ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Bangag talaga ay kitilan ng buhayan. Huling-huli sa CCTV. Ito nga, Senator Bato. Dinurog ni Jingo yung tungkol sa PDS, pero hindi siya nagwag rito o ang pagkatao ni Morales, kayo ang nadurog. Pero, Senator Bato, nung kini-question ka ni Morales na ipatawag ang sangkot na si Lam, na si Lisa Araneta Marcos, tapos sabi mo, hindi mo na ginto ganyan, anong kadyutahan yan? Exempted si Lisa na mastermind ng paggurgor? Ganyan baka ikaw mag-isip? Bisaya di ay ka. Asa mga itlog ni mo? Nagpalamon ka kay Jinggoy. Asa man ka? Talawan yun ka, no? Talawan ka kay Lisa? Ano? Abi na ako, ang mga Bisaya, isog. Kaya maisog. Maisog, walang itlog. Ayaw may patawag si Lisang mastermind. Sino siya? Exempted siya, manggugurgur siya. 3 ang death threat ko, Senator Batot. Tandaan mo, galing kay Bangag at kay Lisa. Gusto nila akong gurgurin, gusto rin nilang gurgurin si Morales dahil nauungkat na at lumalabas na ang kanilang pagiging mamanggurgur. Talawan yun ka. I'm not supposed to say that. Nasa magbayag ni mo? Nagpalunok ka kay Jinggoy? Ano ka? Takot ka kay Lisa? Sino yung jutang gininang yan? Isang drogista, isang bangag, isang manginginom, isang mangangkap, isang kidnapper, isang smuggler. Wala kayong kwentang mga nilalang. Isip kayo. Pinakontempt mo, Senator Bato? Ikaw ang chairperson? Tapos nag-sorry ka kay Picoy? Pasensya man na. Putang ina. Anong klase kayong mga senador? Mga kababayan, I don't know, kung napapanood ako ng mga men and women in uniform. Kita nyo yung kababuyan ni Jinggoy Estrada. Ha? Na binibisita ng 2 aktor na lalaki nung ikaw ay nakakulong sa Camp Crame, ayon sa aking source. Kaya Jinggay daw ang tawag sa'yo. Anyway, irrelevant. But, yung pagbuli kay Agent Morales dun sa PDS, yun ay maliwanag na may basbas ni Lisa Araneta Marcos. Yung pagdrama ni James Kumarda, kunyari, Your Honor, nag-iyak-iyak mo din. Your Honor, magditestigo po ako, mag-ano po ako, kailangan iklaro po na yung sarili ko, nagkasakit na po ako. Tangay na. Mga julul. Senator Bato, naniniwala ka kay Kumar? Arte-artistahan? Sangkot din si Kumar at si Lisa sa pangdurukot sa mga bata sa Turkey. Naka-report yan sa UN. Antay-antayin nyo lang. Kayawa kayo. Arte-arte, kunyari nasa ospital, nagpapaniwala kayo. So, sabi mo kay Senator Bato, sabi ni Senator Bato, makonsensya man ko. Jolol! Konsensya ka, ginagamitan ka ng acting 101? Nagsori-sori ka kay Picoy? Nilamon ka ni Jinggoy? Angay na, dapat wala na yung Senate na yan.
pati Congress, wala nang gobyerno ang Pilipinas. Sayang ang mga taxes, ang mga remittance ng OFW na nilalamon yung mga yawa mo. Masakol pa kayo sa Chijimonyo, tandaan nyo yan. Mga jutang ginimis kayo. Natakot ka, Senator Bato? Takot ka kay Lisa? Ayaw mo bakit si Kumar ipinatawag mo? Bakit si Lisa hindi pwedeng ipatawag? Sino yung inayupak na yan? Sino yan, Bato? Sino yan? Sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, protektado mo? Bato, poprotektahan mo si Lisa? Sangkot sa kidnapping, sangkot sa lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas? Sa panggigipit, anong klase kang Bisaya dong? Dudurugin kayo ng taong bayan. I'm telling you. You don't deserve to be in the Senate. Kung ganyan ka lang naman na binababoy ka ni Escudero, ni Jinggoy, nang ikaw ang chairperson, believe na sana ako sa'yo. Pero nagpalamon ka sa kanilang pambubuli. Then you failed us. Pumayag ka na i-contempt si Morales. Oh, bakit? Sige, tatanungin ko ulit. Bakit? Takot ka o sige na lang, duwag ka? Siguraduhin mo ninyo na hindi ipapalaso ni Lisa si Morales dahil mismo binanggit yan ng Pikoy na pwede siyang pag-atakihin na lang sa puso. Subukan nyo ang taong bayan at nang makita ninyong hinayupak kayong lahat. Mga kababayan, you decide. Nakakagalit, nakakagigil, lumalamon tong mga hayop na to. Ang sweldo ninyo, mga OFW, taxpayers lahat kayo, ine-enjoy ng mga demonyong ito. Dapat wala ng batas ang Pilipinas. Dapat nga wala ng gobyerno ang Pilipinas kasi wala namang saysay ang gobyerno. Ang PDEA, kasabwat ni Lisang manggugurgur ng mga tauhan nila, pagtatanggalin, ifo-float lahat. Bangag ang gobyerno nyo. Bakit ginaganon ni Jinggoy si Morales? Kasi yan ay utos ni Lisa. I-contempt si Morales. Sa kamag-anak ni Agent Morales, puntahan nyo po si Agent Morales at huwag nyong inumin ng tubig o pakainin sa Senado. Bigyan nyo siya, huwag nyong ipadaan sa security o kahit kanino. I-hands-on, i-endorse ninyo ang tubig, ang pagkain direkta sa kanya. Kasi nakita nyo naman sa CCTV na pwede siyang magka-heart attack through pag-gurgur o pagbigay ng venom sa kanyang, venom ni Lisa sa kanyang tubig o pagkain. Nakakagalit, mga kababayan. Kaya, I don't know sa inyo. Minsan inisip ko na lang, sabi ko, siguro swerte na rin ako kasi wala ako sa Pilipinas. Kawawa kayo mga naiwan. Ito yung gobyerno ninyo. That's why I'm fighting kahit buhay ang kapalit. Nakita niyo yung ginawa nila kanina sa Senado. PDS ng PDS. Tapos anong sasabihin ni Jinggoy? Oh, nagsisinungaling si Morales. Oh, ganyan i-contempt ko na. Yung baka ng inang tong binabae. Binabae ka, Jinggoy. Wala kang bayag. Isa kang binabae. Kaya ka may 2 boylet na bumibisita sa'yo sa Kamkrame. Walang masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mampuli? Ha? Sino? O, bigyan ko ng pangalan. O, yung, sige, total, bulihan ang gusto mo eh. Bulihan, mga kaibigan, ang gusto niya. Sino tong artista ang pangalan? Gerald. Ewan ko ano apelyido nun. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Taga San Juan ang nagtip sa akin. Sinong artista na Gerald ang sinutsuk-tsak mo daw? Di umano.
Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong artistang Gerald ang chinutsuk-tsak chenis mo? At sino ang nurse sa LA ang dinadalaw mo dito na lalaking chinutsuk-tsak chenis mo according to your friend from San Juan? Gerald or Gerard sounds like, I don't know kung anong apelyido. PDS ni Morales. Ang intensyon nyo pulihin ang isang Morales na may death threat galing sa Malacanang. Walang hiya kayo. Napaka-jijimonyo nyo. Imbes na protektahan nyo ang Pilipino, bulihin nyo pa. Senator Bato, kasama ka dito. Wala kang pakialam. Hindi mo siniseryoso yung video. Sinabi mo, oo, nakita ko. Kumbaga, ina-acknowledge mo na totoo yung video. Pero wala kang ginawa. Hindi mo nga binigyan ng proteksyon si Morales. Anytime pwedeng gorgorin, ibangag. Ganyan na lang ba, Pilipino? Imagine mo, nakita na ng sambayan ng Pilipino na gustong gurgurin at i-bribe si Morales, pero nag-stand siya, tumayo siya, hindi siya pumayag. Walang ginawa ang gobyerno. Ano nga gagawin? Si Bangag ang nagpapatakbo. Ikaw, Senator Bato, sa iyo na lang kami umaasa na itama mo ang mga ginagawang kababuyan nitong mga kasama mo. Di nagpalamon ka ng buo. So pinakita mong mahina ka. Promotor ang baka ng inang babaeng yan na lumulunok ng pera ng bayan, nagpanalo sa loto, nag-loan better, kumukubra ng pera ng bayan, hindi mo nakikita? Dahil pare-pareho kayong nakikinabang, ayaw mo siyang ipatawag, siya ang mastermind ng gugurgor? Kung pwede lang, umalis kayo lahat sa Pilipinas, ano? Pero mga kababayan, celebrate na yan sila sa concert, sabi ni PJ. Walang kwenta mga senador. Lahat kapjotahan lang ang alam. Maliban sa mga amoy tae kayong lahat. Ang mga puso nyo, itim. 10 ng pamilya nyong lumalamon sa kaba ng bayan. Wala kayong kwentang mga nilalang. Walang aasahan ang bayan sa inyo. Mga ginayupak kayong lahat. Kung may magic wand lang ako effective, tunaw na kayong lahat. Wala, mga traidor, mga taksil sa bayan. Senator Bato, pumayag si Pico, ika-contempt dahil sinungaling. Pero si Morales, bakit, Senator Bato? Takot ka? Talawan yun ka? Tanggapin mo ang hagupit ng taong bayan. Mga kababayan, I hope suportahan nyo na dyan sa Senado si Morales. Sa pamilya niya, kung naririnig nyo ako, please puntahan nyo siya. Bantayan nyo ng 24/7. Dahil pwedeng ipagurgor ni Lisa Marcos o ni Lam si Morales dahil nalulubog na sila sa Tumunoy dito sa issue ng pagpupulburon ni Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Wala nang kung sinoy-noy noon ay ginalit nyo, mas masahol ng times 1 million itong Marcos Bangag President o administration na ito. Halata naman na adikto si Kuting. Mga kababayan, Jinggoy, sino ang lalaking kinalantari mo? Bulihan ka mo eh. Oh. Sino? Bakit ka pumapatol sa boylet?
Wala namang masama kung inaamin mong girl lalo ka. Pero nagpapaka-macho-macho ka, convicted ka. Sino ang chinuk-chak-chenis mo? At binilan mo pa daw ng Bentley ang lalaki dito. Ayon sa aking source, sino ang lalaking binilan mo ng Bentley? Saan galing ang pera? Pera ng bayan. Ngayon, mga kababayan, saan pupulutin si Senator Bato? Ayaw may patawag si Lisa. Naawa ka kay Kumar. Naawa ka sa mga kriminal. O baka may picture ka rin kay James Kumar. The reason why kinontempt nyo si Morales kasi ayaw nyo nang makita ng taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa ay kasabwat, nag-conspire sila. Para nga, maliban sa PIDEA, napatunayan na yung PIDEA leaks eh. Pero ang pinakamahalaga yung pagkasangkot ni Lisa at ni Kumar sa death threat, yung kay Ochoa, Senator Bato. You failed. Sinabi ni Ochoa, hindi ko kilala. Tinanong mo ba? Kinross-exam mo ba, Senator Bato? Si Morales o Morales? Ang sinasabi ni Ochoa, hindi ka daw niya kilala. Ano yung sinasabi mo? You failed. Ano? My God. Bakit ang hina ng mga ulo niyo lahat? Nalasing na ba kayo lahat sa pulburon? Alam mo, Senator Bato, pinipigil ko yung sarili ko, no? Dahil gusto kong magpasalamat sa iyo, no? Na nag-open ka ng investigation. Pero, ano pumasok sa utak mo? Bakit walang cross-exam si Ochoa? Ibig sabihin, statement niya lang, one-sided yun eh. Sinabi ng Morales na si Ochoa ang nag-utos kay Gadapan na ipatigil ang pag-grade kay Marcos Jr. Sinabi ni Ochoa sa'yo, oo. O, ano sagot mo? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for answering. Kaputa. Thank you, sir. Thank you, sir. Nasaan yung pagiging tough, firm, and smart? Okay, sir. Okay, sir. Eh, ang nag-aakusa, ang nagbigay ng statement, si Morales, na sinasabi ni Morales, pinatigil ni Ochoa. Sinabi ni Ochoa, hindi totoo. Natural, ganun talaga, i-deny niya. Tapos nag-stop ka na lang sa ganun. You're not gonna win. Jinggoy, kung hindi kayo mandaraya, hindi kayo mananalo sa susunod na mga eleksyon. Tandaan niyo to, mga kababayan. Mga kapulisan, kaparian, lahat kayo. Kung meron pa kayong mga moral values sa buhay ninyo, hindi naman ho siguro kayo syunga para hindi makita, o kung hindi kayo nanood, panoorin ninyo para makita, marinig ninyo kung gaano na kalubog ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng itinalaga dyan sa Senado. Kaya kaluluoy talaga kayo, mga palangga. Kawawa kayo. Every election ginagamit kayo. Tapos mismo ang bubuli sa inyo yung jutang ginemes na mga senador. Katulad ni Jinggoy na binabae. Isa kang binabae. Wala kang balls. Sabi ni Josephine Andres na lasang sa kapangyarihan. Mga kababayan, yeah. Bigo kami sa hearing, walang binatpat, sabi ni Palangga. No Jinggoy, next time convicted. Yun na nga eh. Imagine nyo, mga kababayan, kung mismong nakikita na ng kumbaga nakakamera, nahuli sa CCTV na si Lisa Marcos at si Kumar ay nag-conspire para utusan si Picoy at si Picoy ay kontakin itong si Romy Enriquez para aregluhin at kung hindi gugurgurin. Pero walang ginawa yung mga senador. Sa halip, nagtutok sa PDS, personal data sheet ni Morales. Pero yung pinaka-importanting na, sabi nga kanina sa interview kay Agent Morales, at kaya sinabi niya sa Senate hearing,
na hindi naman siya manok at pabo lang. Tapos sasabihin mo, Senator Bato, ay, hindi mo kami dapat sabihan dito, utusan dito, or pangunaan. Mali. Senator Bato, mali. Hindi ka pinangungunahan. Hindi mo kasi iniisip kayong mga bugo. Paano hindi ka namin pangungunahan? Because you're not thinking smartly or rightly. Why? Bakit hindi patawag si Lisa? Bakit? Sino siya? Diyos ng mga kepay? Na korordoroy? Diyos ng mga smuggler, ng mga kidnapper? Kaya hindi mo siya pwedeng ipatawag? Akala ko ba't maisog man ka? Kung narinig ka ni PRRD, bakit sinusuka ka na niya? Mr. Former President, eto ba si Bato ang tinulungan ko, tinulungan namin? Eto? Walang balls. Katulad ni Jinggoy. Kipay kasing kay Jinggoy. Mga walang balls. Nakakahiya sa taong bayan. There's no point na magbayad ng tax. Nilalamon, pinambibili ng Bentley, pinangpupulburon. Tangina. Grabe, Pilipino. Proud Pinoy kayo, tas eto. Deserve ba? Deserve ba ng taong bayan kayo dyan sa Pilipinas na nagpapakahirap? Eto ang inyong mga senador na mga mangmang. Nagpapakamangmang sa kanilang vested interest. Men and women in uniform, mga general na hinagupit ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na mga bangag. When are you going to speak up? Religious group, nasaan ang inyong moral values to do what is right sa bansang tinitindigan ninyo? Nasaan ang mga pangaral ninyo sa mga kabataan na manindigan sa tama? Nasaan kayo? Nasaan po kayo? I hope hindi ako nawawala ng pag-asa sa inyo. I know you're listening. Demonyo na po ang nasa gobyerno. Bangag na po. Lasing sa pinagbabawal na pulburo. Binubuli si Morales. Ang pagbuli kay Morales ay pagbuli sa 100-something million Filipinos. Narinig nyo sa CCTV na pwede silang gurgurin sa pamamagitan ng sakit sa puso o sa gasa. Huwag nyo nang antayin na sa inyo mangyari. Pumunta kayo sa Senado at mag-vigil kayo. Kayong may pagmamahal sa bayan. Ipakita nyo ang suporta ninyo at galit ninyo sa mga senador na mga bugo at mga binabae. Katulad kay Jinggoy, walang problema sa taong, binabae kung nagpapakita siya na binabae siya. Pero yung magpanggap na siga-sigaan na isang sanggano at convicted, yan ang hindi katanggap-tanggap. Gerard. Ewan ko ano. May Gerald o Gerald. Yung artista bang? Dami naman Gerald, no? Kasi nabanggit sa akin. Habang nanonood ako ng hearing. Sino si Gerard sa buhay mo? Hindi ka basahin ko nga. Sadali. Dali lang Jinggoy Total, bully yan ang gusto mo Tangay na bardagulan, boljakan. Okay. Papilyeto. Pero wag natin banggitin. Okay. Yan ang signal. Okay, mga kabayan. Okay. Sana yan? Yung isang BF niya, taga LA. Nurse na best friend ni Presi. The wife. Bongga, di ba? Naka-Bentley yan. Walang known business. Except politics, according to my source.
Anyway, ang dami pa sinabi dito. Convicted ka, Jinggoy. You talk about ghost employee? Ilan ang ghost employees mo, Jinggoy? Kung matino lang ang ombudsman, matino lang ang gobyerno, bakit hindi nyo isilipin ilan ang ghost employees ninyong mga senador? You talk about ghost employees. You talk about credibility ni Morales. Lahat kayo, Senator Bato, Escudero, kayo dyan, lahat ng mga senador, walang palalagpasin, ilan ang ghost employees ninyo na pinapasweldo ninyo, pati mga katulong, matagal na yung issue na yan, pati ang inyong mga garden na pinapasweldo ninyo sa kaba ng bayan na hindi naman nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ilan? You talk about credibility. Ang kapal ng mukha ninyo. Kasing kapal ng balat ng elepante. Yan, ganyan ang mga mukha ninyo. Masabol pa. You talk about what? Nagpapaniwala ka. Well, you know what? Ganito kasi yung mga palangay. Hindi naman ka panipaniwala si Jinggoy kasi talagang utos sa kanya ni Lisa. Kahit nilaan niya ang kipay ni Lisang, masangsang pa sa pinakamasangsang na malansang isda na kordoroy. Ang itsura, gagawin niya. Kapag inutusan ka ni Lisa, kahit kumain ka ng tae, kakain yan si Jinggoy. Parang si Pikboy. Ikaw, Senator Bato, kaya ka rin ba utusan ni Lisang kumain ka ng tae? Lahat kayo kakain ng tae pag inutusan ni Lisa? Ganyan kayo kababoy? Wala kayong pagmamahal sa bayan niyo. Mga taksil kayong lahat. Taksil sa pinakataksil. Mga salot sa pinakasalot. Mga kawatan. The moment. Imagine mo, Senator Bato, dapat pala hindi ka nagpatawag ng hearing. Nagpalamon ka rin naman kay Jinggoy. O sino pang i-hearing nyo, kinontempt mo na. Kinontempt mo, pumayag ka naman, ikinontempt nyo na yung nagsasabi ng katotohanan. Mga wala kayong kwentang nilalang. Nakita namin na maliban sa VO kayo, wala kayong puso, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dapat yung pagbuluhulin lahat. I don't trust you anymore. Kasi Senator Bato, action speaks louder than words, sabi. Kasi nung sinasabi sa iyo ni Morales, hindi ba, Your Honor, dapat yung mga sangkot dito ay ipapatawag, katulad ng LAM. Ang sabi, hindi mo na yan. Ano ang special? Walang immunity ang si Lisa Araneta Marcos. Ano ang special sa kanya? Ang pagiging smuggler at kidnapper niya at gorgorera niya? Senator Bato, umarap ka sa salamin. Ikaw na lang kausapin ko. Kasi itong si Jinggoy at saka si Escudero, obvious na yan. Dila, ipa, ikaw. Umarap ka sa salamin mamaya. Nagdadasal ka, di ba? May Diyos ka. Kausapin mo sa sarili mo. Kausapin mo yung Diyos mo. Kung ano man ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Umarap ka. Tanungin mo kay Lord kung tama ang ginawa mo, acting-acting sa ospital, at si Lisa ay exempted. Sino si Lisa Marcos para mag-isang pinakaswangit na kordoroy ang pagmumuka, smuggler, kidnapper, lahat na kinasasangkutan ng ginayupak na yan. At ginagamit ang pera ng bayan para magpagurgur. Kasama na ako dyan, pagigipit kay Glenchok, pagigipit kay Rodriguez, pagpigipit sa aming lahat. Ikaw, Senator Bato, humarap ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. May nag-impluwensya ba sa'yo? Nakita na namin yung bias mo eh. Yung mga aper mo, ay sir, ito pala yung aper ko. It's an honor na kasama ko yung aper, chuba, chuchu. Nagsuri-suri ka pa kay Picoy. Dapat binawi mo yung contempt mo, nagsuri-suri ka pa? Anong klase? You know what? Wala kang firmness, toughness, wala ka nun. Merong softness, bulakness, cottonness, sabi ng mga ano. I'm sorry. I don't trust you anymore. Dadalhin namin kayo lahat sa drain. Sa pusali, sa pumunta. Kung honest, din na honest election niya. Lang. Nga naman nagsuri-suri ka. Okay ka na nung nakaraan eh. Nanindigan ka. Bakit ka nagpalunok kay Jinggoy na binabae?
Bakit? Ganyan ba kayo Alam mo, sa totoo lang, ito yung larawan ng ating gobyerno. Bangag, adictus benedictus, ang mga senador, mga walang laman ng utak. Get out from that country. Kung pwede nga lang kayong lumipat sa Mars, no? Wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa. I don't know. Sabi ko nga yung mga madre, religious group, mga kawawanin ng gobyerno, it's your choice. Choice niyo. Kung gusto niyong mamanatili yung mga hinayupak na yan, kawawa yung mga anak ninyo. Sana wag danasin ninyo ito. Sana wag kayo ang mapunta sa dyan kasatulad ng nararanasan ni Morales. Sana hindi kayo tamnan ng kaso ng kapitbahay niyong kakilala ni Lisa o may kapit kay governor o kay congressman o kung kanino. Kausapin niyo mga sarili niyo, mga palangga. Kinaawa. You have to get out from your house and pick up. Wakasan nyo na ang bangag na presidente, bangag na mga senador. Masyado nyong kinawawa ang taong bayan. Senator Bato, I'm sorry. Doon sa hearing na yon, takot ka kay Lisa. Nga naman hindi mo natatawag. Bakit installment? Bakit ganun yung the way you answer the question na sinasabi si Kumar okay lang. Ang mastermind si Lisa, hindi na muna yan. Huwag mo kapangalan. Sino si Lisa Marcos? Senator Bato? Bakit siya exempted? Siya ang nabanggit na mastermind ng paggugurgur. Siya, anong kinatatakot mo? Ano pa? Pero kayo ni Marcos Jr. na naptalin balls ang mga balls? Iikis na silang lahat. Walang kwenta. Mga kababayan, sabi ko nga, nasa mga kamay ninyo kung paano ninyo luwakasan itong mga ito. Ano sabi niya? Ano ba pinagsasabi ng mga jutang Genemes na ito? Okay? You know what? Yung inasal ninyo, lahat kayo, pinapakita nyo lang na hindi kayo para sa taong bayan. Pinapakita nyo kayo ay mga taksil, mga traitor, mga walang kwentang tao, lumalamon everyday sa Senado, honorable, pero masahol pa kayo sa mga jejemonyo. Yan ang pinakamalungkot na yugto sa Pilipinas. Anong drama-drama? Nakita niyo yung drama ni Kumar? Na kunyari nasa ospital, nagpakita, Hoy, hindi tanga ang taong bayan. Kunyari paiyak-iyak. Nakahubad doon na ganon-ganon. Anong kadyutahan yan? Senator Bato, arte-artista yang, my God. Nakakatawa kayo. At yung si Kumar, kumpas ni Lisa, yung mga acting 101. Parang yung pagpapa-interview lang ni Lisa kay Taberna. Nakakahiya kayong lahat. Binaboy, mababoy kayong lahat. Jejemon nga eh. Kasi nga napituan na ako. Si Kumar inatake. Papunta sa, ando doon pa yung lawyer. Huwag yung gawing mangmang ang Pilipino. Kayo ang lumalabas na mangmang. Kayo ang mga mangmang. Imagine nyo, napanood nyo ba yun? Nasa ospital, nakahiga kunyari. Sa Pilipinas, kung yung doktor nga na nag-exam kay Kuting, sa 2 minute, mahigit 2 minuto niyang pulburon test eh. Taga St. Luke's pa eh. Hindi mo rin na cross-exam, Senator Bato. Hindi rin cross-exam ni Jenggoy. Pinauwi na eh. Obvious na nagsisinungaling. How much more yung doktor ni Kumar? Dapat tinanong mo, nabayaran po ba kayo? Magkano po ba ang binayad kung nabayaran kayo? Ano yung all is set up? Do you think we're stupid? Na nakahiga, na ganun-ganun. Ay, meron pong, hindi po pinayagan ng doktor, pero willing po mag-testify si Kumar with a matching kumot-kumot na nakaganon-ganon-ganon pang kumot. Ay, nako. Yes, Mickey Jam. Yeah. Kakana.
Dapat tinanong niya yung symptoms ni Kumar. You know what? It's all about dramatization. Well, sabi ko nga, hotel yung hospital, sabi ni Luisa. Actually, nakikinig lang ako kasi nasa dinner ako kanina. Hindi nga ako makafocus sa dinner. Naka-headset ako ng bongga-bongga, nakausap ako ng waitress. Oo lang ako ng, sige, ilagay mo dyan, ganun, anong orders? Yan. Hindi ako makafocus kasi nga, nakikinig ako, mas nakafocus ako sa pinagsasabi nila. Pero parang narinig ko yung mga tawa-tawa ni Jinggoy na parang tawa ng Jejemon. Drama Kumar, sabi ni Marilyn. Bato, lone better. Ayan, Senator Bato, nagagalit sa yung taong bayan, lone better ka daw ba? Katawag mo si Lisa. Wala, di ba? No one is above the law. Bakit si Lisa na mastermind sa paggugurgur dapat o pag-aareglo na narinig sa CCTV? Bakit siya exempted? At wala ba kayong mga puso? Tignan mo tang inang Jinggoy na binabaing ito. Wala siyang pakialam na may death threat si Morales. Ibig sabihin, siya ay demonyo. Demonyo lang po ang pwedeng maganyan. Na walang pakialam sa kapwa Pilipino na yung buhay, parang ganito yan, no? Na kunyari, ikaw ay agaw buhay, humihingi ka ng tulong sa kay Jinggoy. Na, sir, tulungan niyo po ako. Ganito, baga, gutay-gutay ka na. Diba? Tagtad ka na ng bala or something. Bala ako sa buhay mo. Yan ang classic example na walang puso. Si Morales nasa bingid ng kamatayan dahil sa kay Bangag. Si Marcos Jr. lang ang pwedeng magpagurgur dyan at saka si Lisa. Pero wala kayong pakialam. Kasama ka ng Senator Bato. Binigyan mo ba ng proteksyon si Morales? Nag-effort ba kayo na i-facilitate ang pagbigay ng proteksyon sa kanya? Wala. So, ibig sabihin, you're not for the people. You're for the money, for the position, for the power. Pero ba magkukulam dito? Pwede ba ipamana nyo sa akin yung kulam nyo? Black magic? I'm serious. Kung epektibo lang, lulunukin ko lahat ng bato. Mga bato balani. Tama ba yun? Walang kwenta. I mean, mga kabalangga, sobrang, hindi ako makikipagplastikan sa inyo, no? Gigil ako. Kung pwede ko lunukin sila ng buo. Sabi ko nga, kung may mangkukulam dito, ipalunok sa akin ng bato. At i-ano ko ng bongga-bongga sa Senate, I will do it. I'm serious. Kahit kapalit ng buhay ko, bigyan niyo ako ng power. Isang bato lang, lunukin ko silang lahat. Isang bato lang, tapos malilipol ko silang lahat. Kahit kapalit ng buhay ko, I will do it for you. Hindi ka ba manggigigil? Sa ginagawa ng gobyernong ito, sa ginagawa ng mga senador na ito, ang daming mga general na mga matitino na pinapahirapan ni Bangag. Ang daming naka-floating dahil hindi sumusunod kay Lisa Marcos sa kung anong kasamaan na iutos niya. Kayong mga general, kung meron lang akong bato, ililigtas ko na. Ako na ang magliligtas sa inyo lahat. Lilipulin ko lahat ng mga to. Kahit yung magic wand lang na effect na may power, lilipulin ko silang lahat para matapos na ang panggigipit, lahat ng pagpapahirap sa inyo. At least kung malipol ko na sila, pwede na ako matulog. O enjoy nyo na yung buhay sa mundong natitira. At least yung mission ko, nagawa ko na. Hindi nyo ba nakikita yan? Sana doon sa malapit sa Senate, sana po mag-vigil kayo sa lahat ng mga kababayan ko na nakikinig. Ipakita natin yung support kay Mr. Morales, kay Agent Morales dyan sa Senate. Kasi alam ko na alarma kayo na pwede talaga siyang gurgurin. Pwede siyang painumin ng kung ano man. Dahil magaling ang mga bangag dyan. Kasi nakita na natin na si Marcos Jr. ay ngiwi, bangag eh. Walang alam yung hayop na yan. Ngiwi na mukha mo, Marcos. Lumuhod nga si Amy Marcos, di ba, kay Duterte? Kailan ni Pangulong Duterte yan? Na lumuhod si Amy sa kanya, na huwag isama. Ay, nag-comment sa akin, ipaparang daw sa Sikihor.
I mean, wala. Sisingilin kayo lahat. May taga-Cambodia ba dito? Nakabigay nga sa kanyang bato dyan. Hindi si bato ha, yung batong may power. Hindi yung walang power. Sabi ni Dance, Corby. Nawala din sa comment mo. Sobrang dami. Sorry, si Picoy. Yeah, yun na nga nag-sorry. It's very disturbing and disappointing. Disappointing talaga. Set up, team kulang. Oo nga. Sinet up, sinadya nila talaga. At saka nakita mo yung pagiging alam mo, yung kung marinig mo lang yung tawa ni Jinggoy, siya yung binabaing satanas. Alam mo, Jinggoy, isa kang binabaing satanas. Wala naman kayong iya. Diba? Plunderer. Diba? Tumatanggap ng bribe. Convicted. Wala talaga kayong iya. Hindi ko alam bakit may mga nabubuhay na mga taong katulad ninyong manggugurgur. Manggugurgur ng kinabukasan. Ilabas nyo na ang kipay ni Lisa. Gusto nyo pa bang ilabas ang kipay ni Lisa? Sino pa yung nag-comment na yun? Yung Kumar na Grove. I can't believe na na-contempt si Morales. Well, pinlano nila yon palangga. Pinlano nila na i-contempt. O yung mga nagsasabing walang sound, i-block na kagad yan kasi nanggugulo lang. Si Lisa yan eh. Yan si Lisa nanonood yung inayupak na yan eh. Nakakababayan. Polluted resource person. Si Jinggoy, paulit-ulit siya. Ikaw, Jinggoy, ang polluted. Ibinabay ka nga, tatlo-tatlo pa ang lalaki mo sa buhay. Ayon sa aking source. Hindi ka na nakontento sa isa, dalawa, tatlo. Diba? Imagine mo, parang hindi bagay sa'yo. Bagay sa'yo dun sa piggery eh. Doon ka nababagay eh. Kumakain ng damog o ng darak. Diba? Yun ang dapat. Ba't ganun pa man sana mag-vigil kayo dyan mga palangga kay Morales at sana yung family niya, huwag niyo pong pabayaan si Agent Morales. Huwag niyo siyang painumin ng tubig. Huwag niyo siyang pakainin ng pagkain galing sa stranger o galing sa mga jejemon kung sino man. Bilan niyo siya ng sarili niyang pagkain at dapat nakamonitor kayo. Baka bilagyan ng aspile or something na may venom galing kay Lisa. Ano daw? Ang robe ni Kumar parang sa hotel. Ay, hindi ko napansin. Napansin nyo? Parang sa hotel? Bathrobe? Babalikan ko kasi sabi ko nga, hindi ako nanonood, nakikinig lang ako. Kaya nga, drama-drama lang. Kaya ka magpapaniwala doon. Kaya nga, ang point natin dito, mga kababayan, na talagang ginagago tayo ng gobyernong ito. I'm looking forward na lumabas na kayong lahat. Huwag nyo nang patagalin to. I hope nasa penthouse daw. Si Kumar mo ang nasa penthouse. Buhay nyo naman yan, mga sir, mga ma'am. Kayo naman sa Pilipinas, mga kaparean. Buhay nyo naman yan ng inyong mga parishioners, ng inyong mga nasasakupan. Then, kung hindi po kayo lalabas, wala naman magagawa ang Pilipino. Kung gusto nyo magpasakop sa mga bangag. Ako, mag-aano lang ako dito, mag-express ng aking galit sa hinayupak na gobyernong ito. Pero nasa mga kamay ninyo. Kung di kayo kikilos, di tanggapin ninyo na may bangag kayong presidente, may mga joang kayong mga senador, may mga... My God. Well, yung mga pare, in fairness naman, baka they're just waiting. I don't know kung anong inaantay nila. Pero nakikita naman nila yung suppression, yung pag-cancel, yung pagtahimik sa ating lahat.
At nakikita niyo naman yan, and I hope they will do something para sa inang bayan.